Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 6, tatalo ng 16 hanggang 18. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magbuhakang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Bakit kaya ito ay nagbibigay pahiwatig sa mga tao sa pangaral at pagtuturo ng ating Panginoong Hesus? Maaring noong mga panahon na yon, may mga gumagawa talaga ng kabutihan, ngunit pagpapaimbabaw o pagkukunwari lamang upang umani ng palakpak at papuri galing sa mga tao ang mga taong gumagawa nito. Kaya't natutukso sila na maging pakitang tao ang kanilang pagsasagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. At hindi rin ito nalalayo sa ating kapanahunan, sapagkat may mga taong minsan ay pakitang tao din ang paggawa nila ng mabuti sa kanilang kapwa, sapagkat sila'y mag-aani ng parangal, papuri at pagkilala ng tao. Magpakatotoo ka. Ginagawa ang mabuting gawa sa tamang dahilan, hindi upang maging bida at purihin ng mga tao. Tumutulong sa mga nangangailangan dahil ito ang kalooban ng Diyos, at hindi upang maging tanyag at makakuha ng boto kapag eleksyon. Ito po ay patungkol sa mga taong tumatakbo sa isang posisyon, sa isang bansa, sa isang bayan, sa isang baryo, sa isang barangay, or sa anumang mga asosasyon na nagmimiting makakuha ng maraming boto kapag may panahon ng eleksyon. Ang habilin ni Jesus, tahimik na gawin ang kawang gawa. Huwag nang ipag-ingay o ipagmalaki. Maging totoo sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa panalangin. Gawin ang pag-aayuno para sa Diyos at hindi upang ipakitang mabait at malapit sa Kanya. Artista lang ang umaarte dahil ito ang kanilang hanap buhay. Hindi naman talaga tayo artista eh. Artista kasi hanap buhay nga nila, kaya sila umaarte, di ba? Alam ng lahat ng nanonood na hindi totoo ang pag-arte. Hindi naman pelikula ang mundo. Ang lahat ng pagtulong, panalangin at pag-aayuno sa harap ng audience ay arte lang. Ang palakpak ng mundo ay sapat ng kabayaran. So natumbasan na yung kanyang ginawa, sapagkat ito'y pakitang tao. Ngunit kung ang kanyang paggawa ng mabuti ay dahil sa ito'y pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos, tiyak gagantihin siya ng ating Diyos na may kapal. Pero kung ang mga ito ay ginagawa sa kamalayang nakikita ng Diyos, ang lahat ginagawa ito para sa Diyos lamang. Kaya tatandaan po natin, ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa hindi lalilingid sa Diyos, at hindi man tayo magantihan ng mga taong ginawa natin ng mabuti, ang Diyos ang siyang gaganti. At higit pa sa atin pong inaasahan, higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa naitulong at naiabot mo sa iyong kapwa, tutumbasan niya ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.